Tayong minamahal, ako minamahal ko sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong panambahan. Ito yung pakinig ng salita natin dakilang Diyos. Kaya inaanyayahan ko bawat isa na tumayo, minamahal ko at magbigay paggalang sa atin, sa dadaling salita ng ating beloved ordinary preacher, beloved Rap Blanco. Praise God. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Fred. Praise the Lord. Tayo po yung magkaisang tumalangin, mga minamahal. Mapagpala po namin Diyos na magparin sa lahat ng mga banal, pinakamamahala, Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin namin kagalang-galang ng Malapastor Evangelist Walde, Estrada Almeida, yung time prophet, aming hiniling, mahal Panginoon, paglangis sa iyong mga salita. Sa ganakin, wala po akong magagawa, mahal Panginoon, kung sama kami nasumpunga sa iyong pagkukulang, magkakasala, patawarin mo kami at sumaami ka po, mahal Panginoon. Alisin mo lahat mga hadlang, alinlangan sa aming pakikinig ng mga salita and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Palapakan po natin ating mahal po yung mga minamahal. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos at muli ating pinapaabot ang pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa nag-isang Diyos sa buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the universe, the Alpha and Omega, the beginning and the ending of dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We give double honor to our beloved noble pastor, Evangelist Walde, Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. We love you so much po. And we pray blessed afternoon po, aming minamahal ginigal Malapastor, together with our beloved and almost and Pastor Linus Almeida in heaven. Praise the Lord. And to all the beloved children of our beloved and all parents in the Lord, magandang hapon po. And we love you so much po. Hallelujah. Praise the Lord. Sa lahat ng ating minamahal kapatiran, dito po at sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat mo magsabing, praise the Lord! Amen. Purihin na ating mahal na Panginoon at ating buksan sa ating palalakasulatan, mga minamahal. Deuteronomy chapter 7 verses 6 up to 8. Amen. Praise the Lord. The book of Deuteronomy chapter 7 verses 6 and 8. Up to 8. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 7, 6 hanggang 8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Amen. Amen. Praise the Lord. At sabi po, mga minamahal, because you were, the Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. Aba, pinakaunti pala ang mga members of the true church of the living God, because amin naman sabi nga po, straight is the gate, narrow is the way that lead unto life, and few there be that find it. Amen. Praise the Lord. Ilan lang, mga minamahal. Marami man tayo sa ating tingin, pero pinakakunti tayo dahil iilan lang pala ang makasumpong. Amen. Praise the Lord. Yung sincero lang na gustong sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, na ibibigay ang buong buhay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ng ating mahal na Panginoon, you are a chosen generation. Amen. Spesyal na mga nilalang sa mundong ito. Kakaiba sa lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Chosen. Ang sino ang pumili? Ang ating mahal na Panginoon. Ang pumili, ang sakdal sa lahat, namin na mahal. A perfect God ang pumili. Imagine, mami na mahal, hindi pipili ang ating mahal na Panginoon basta-basta.
Kailangan perfect din yung pipiliin ng ating mahal na Panginoon. Sino yan, mga minamahal? Isa ka doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Yung handang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya gayon na lamang ating kagalakan, mga minamahal. We are celebrating the 47th church anniversary. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talaga naman, mga minamahal, hindi basta-basta ang ating pag-celebrate. Sapagkat hindi rin po basta-basta ang pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. Kukunti lamang, mga minamahal. Piling-pili. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga minamahal, ye are above all people that are upon the face of the earth. Mga minamahal. Tinaas ng ating mahal na Panginoon. Pinakamataas sa lahat ng mga tao sa balat ng lupang ito. Amen. Praise the Lord. Iyan ang tinawag ng ating mahal na Panginoon sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amin naman, 1 Peter chapter 2 verse 9, chosen by the Lord, our loving God, a royal priesthood. Imagine, mami na mahal, ating basahin, 1 Peter chapter 2 verse 9. First book of Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Darapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasadote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa iyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag-gilas na kaliwanagan. Praise the Lord. Mami na mahal, a peculiar people, a holy nation, banal na bayan, a royal priesthood, makaharing pagkasaserdote, mami na mahal. Hindi basta-basta, mami na mahal, ang lilingkod sa ating mahal sa kanyang templo. Amen. Royal priesthood, a peculiar, hindi pangkaraniwang mga tao sa nilalang mga nilalang sa lupang ito. Mami na mahal, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mami na mahal, galing sa iba't ibang lusak ng kasalanan, nilinis ng ating mahal na Panginoon, pinaging banal ng ating mahal na Panginoon, at nilagay sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Katulad ng mga Israelita noong araw, mami na mahal, galing sa pagkakaalipin sa kay Paraon. Mami na mahal, hinango ng ating mahal na Panginoon sa pagkaalipin through his prophet Moses, mami na mahal, at hiniwalay, amen, mami na mahal, sa lahat ng bansang ito, ng mga bansa sa lupang ito. Amin naman. So napaka-espesyal ng pagkatawag sa atin bilang pinili ng ating mahal na Panginoon. Chosen even before the foundation of the world. Amen? Amin na mahal, hindi pa man tayo sinilang, wala pa tayong kamuang-muang. Amin na mahal, pinili na tayo ng ating mahal na Panginoon. Wala pala tayong alam, amin na mahal, na noong pa man ay nakatalaga na tayo na ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Isang dakilang karangalan to be a member of the true church of the living God. Amin na mahal, sapagkat ngayon sabihin nila, ako rin member din ako ng church namin. Pag sinabing church, mami na mahal, hindi basta grupo yan ng mga Kristiyano, tatawagin mo ng church. No, mami na mahal. Pag sinabing church, ito po ay makapangyarihan. Ito po ay headquarters ng makapangyarihang Diyos at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa lupang to. Amen? Ultimate power, mayroon ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Walang tatalo dito sa kapangyarihan ng true church of the living God. Amin na mahal. The gates of hell nga Matthew 16:18, the gates of hell shall not prevail against it. Sino tatalo kay Satanas na ordinaryong tao? Ay nakakatakot nga yung pangalan pa lang ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kinatatakutan na. Amin na mahal. Iyan nga ang naging author ng lahat ng kasamaan, lahat ng kaligim-lagim na mga nangyayari sa mundong ito. Pagkawasak, Satan comes to kill, to steal, to destroy. Amin na mahal. Subalit, kapag pinag-usapan ng iglesia ng ating mahal na Panginoon, walang sinabi yon. Yung kaaway ng ating mahal na Panginoon, dahil tatapakan mo lang pala ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Makapangyarihan! Amen!
The gates of hell shall not prevail against the true church of the living God. Ye shall tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kaya nga po dito, mga minamahal, baril hindi tumatalab sa mga anak ng Diyos. Amen. COVID-19, baliwala sa mga anak ng Diyos. Lahat ng mga bagay na sandata ng kaaway, amin na mahal, no weapon that is formed against thee shall prosper. Amin na mahal, walang sandata na ginawa ng kaaway ng ating mahal na Panginoon ay mananaig laban sa anak ng Diyos. Sinong katakutan mo, mga mahal? Ang sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang diablo ang nanginginig sa takot. Amen. Praise the Lord. Sa tunay ng mga anak ng Diyos, members of the true church of the living God. Amin na mahal, noong nabanggit po natin nakaraan, mga minamahal, ay yung communism and satanism na sinabi ng ating kagalang-galang mga pastor, and we can wipe out communism throughout the world. Amin na mahal. Bandang 1990, amin na mahal, bigla na lang, 1987 yun, amin na mahal, paalala lang po natin, na naglunsad ng communism and satanism crusade doon po sa Luneta. Amin na mahal. At doon dineclare ng ating kagalang-galang na mahal pastor, with all boldness, ay grabing buong tapang, sa gitna ng maagaw na tayo ng mga komunista, ng mga panahon na yan, amin na mahal, iisa lang po ang tinig na tumayo. Amin na mahal, at umalingaw-ngaw sa bansang Pilipinas. Walang katakot-takot ni katiting. Ang sabi nga po ng ating kagalang-galang mahal pastor, hindi aatras ang propeta ng ating mahal kahit isang pulgada. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, ay hindi ka pwede magsalita dahil padadalhan ka ng barong. Amin na mahal. O kaya yung necktie na itim, parang warning, amin na mahal, para tumigil ka kung anong ginagawa mo. Ang sabi ng ating gagalang-galang na mahal pastor, kung magpapadala kayo ng barong, damihan nyo dahil marami kami magsusuot. Terrible, amin na mahal, kapakata. Ang sabi pa ng ating kagalang-galang mahal pastor, yung inyong mga armas, gawin kong toothpick. Grabe. Saan ka makakita, mga minamahal? Kasalukuyang aagawin na ng mga komunista ang ating bansa. Magsalita ka ng ganyan, hindi ka abutin ng 24 hours. Subalit, dahil narito ang True Church of the Living God, amin na mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, bagsak ang komunismo. 1987. Hindi na mayroon pa rin mga komunista pero hindi na sila makaagaw ng bansa. Nabalian na ng pakpak, amin na mahal. Kaya we are enjoying democracy in our motherland. Ang ating bansa, demokrasya. Malaya tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa ibang mga bansa, amin na mahal, talagang grabe. Napakahirap ng kanilang dinanas nung sila po ay mga komunista pa. Amin na mahal, para silang mga daga. Wala silang property, wala silang kalayaan. Amin naman, napakahirap ng kanilang buhay. Subalit, nung sinabi ng ating kagalang-galang mahal pastor, we can wipe out communism throughout the world. Amin naman, kulang pala yung ating research. Germany 1990, yung East and West Germany, nagsanib, naging demokrasya. Hindi alam kung bakit. Tayo alam natin. Because of the decree of the man of God. Hallelujah. Kaya naging demokrasya. Kayo din po, mami naman, pwede kayo mag-research. Hindi lang pala yun, mami naman. Yung USSR, mami naman, Union of Soviet Socialist Republics, it was established in 1922. 1922. Bumagsak! 1991. After ng ating kagalang-galang malapastor mag-decree na we can wipe out communism throughout the world. Grabe! Mami na mahal. Bagsak ang komunismo. Amin na mahal, yung USSR, ilang bansa yan? Kung di po ako nagkamali, 13. Amin na mahal, ito po ay na-dissolve. Imagine, amin na mahal, ang kapangyarihan ng salita ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Sa True Church of the Living God, amin na mahal, 69 years na mayagpag sila bilang komunistang republics. 13 nations ito, if I'm not mistaken, mami na mahal. Pero 1991, dissolved. Wala na, mami na mahal. Na-dissolved 1991. Kahit i-google nyo po yan, mami na mahal.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon tayo! Palapakan po natin ating buhay na Diyos! Hallelujah! Nagtatagumpay palagi ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kailanman walang pagkatalo dahil kasama natin ang ating dakilang lumikha ng lahat ng bagay. The King of Kings, the Lord of Lords. Amin na mahal. Kaya anong ikatakot natin, mami na mahal, na mga tunay na anak Diyos? Mayroon pa ba tayong katakutan, mami na mahal? Terrible, mami na mahal. Kapag narinig mo mga propeta ng ating mahal na Panginoon, lahat ng natutulog na panampalataya, nagigising. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito po, mami na mahal, ang prophesied ng ating mahal na Panginoon. 2,000 years ago, I will build my church. Will. Amin na mahal. Future. Kailan magaganap? Ito na. Ini-enjoy na po natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! You are chosen to be a peculiar people above all people in the world. Deuteronomy chapter 14, verse 2. Napakasarap pag-usapan. Wago po yan, mami naman, Micah. Ito po muna, sa pagkakaugnay po nito yung ating binanggit patungkol sa komunismo na bumagsak sa ating sa mundong ito. Micah chapter 4, verses 1 up to 3. The book of the prophet Micah, chapter 4, verses 1, 2, and 3. But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. And many nations shall come and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, into the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog, kindly. Dito po sa aklat ng Micah, Kapitulo 4, ang talata ay 1 hanggang 3. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao'y paroroon sa kaniya. At maraming bansay magsisiparoon, magsasabi, magsiparito kayo at tayo'y magsiyaon at siya'y magtuturo sa atin ng kaniyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. 3. At siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsud at ang kanilang mga sibat upang maging harit ang bansa ay hindi magtataas ng tabak, maging karit ng bansa ay hindi magtataas o laban sa bansa ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Amen. Amen. Ano sinasabi dito, mami na mahal? It shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow into it. Amen naman, itataas. Ito po ito, mami na, simbolo ito yung iglesia ng ating mahal. Itataas. Amen. Praise the Lord. Above all people. Sino po yan, mami naman, nakalagay dito, to be a peculiar people above all people of the world. Mami na mahal, tinataas ng ating mahal na Panginoon nang higit sa kaya lahat ng mga bayan sa lupa. Amen. Ano po sabi sa verse 3, mami na mahal? He shall judge among many people and rebuke strong nations afar off. Grabe. Nire-rebuke ang mga makapangyarihang bansa, mga superpowers. Amin na mahal. Nire-rebuke, sabi dito, mami na mahal, and
Ano sabi? They shall beat their swords into plowshares. Naging walang kwenta, walang kasaysay, naging walang saysay na yung kalamang sandata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naging pang-araro na lamang. At ang sabi po dito ay na mahal, nation shall not lift up sword against nation. So magkaroon ng kapayapaan because Jesus Christ is the Prince of Peace. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Magtatanim ng kapayapaan. Bakit nung nireview pa ng ating kagalang-galang na mahal pastor ang komunismo, was there a gunshot, mga minamahal? Wala ni isang pumutok na baril. Mapayapa ang paraan ng ating mahal na Panginoon. Nakumberte ang mga komunista hindi sa dahas. Amen. Yung sa reliyon natin noon, sinakop tayo, dahas. Para maging religyoso tayo, mga minamahal. Wala nangyari sa ating buhay. Amen? Lalo po tayo nagkawindang-windang nung tayo po ay nasakop ng reliyon. Ang ginamit nila, mga sandata, dahas. Pero ang paraan pala ng ating mahal na Panginoon, gospel of peace. Amin, mahal, hallelujah! Sa magitan ng propeta ng ating dakilang Diyos, nangaral ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, ebanghelyo ng kaligtasan, dala ang kapayapaan, pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. Ngayon, ang dami na converting mga NPA, preacher na yung iba. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapayapaan ang dala. Hindi gulo. Hindi puwersahan. Amen. Praise the Lord. Winner sa ba tayo? Amin na mahal. Nung tayo kumilala sa ating mahal na Panginoon, merong iba dyan, namin na akala nila, pinipuwersa. Walang puwersahan. Amen. Praise the Lord. Nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, amin naman, nakita natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Punong-puno ng pag-ibig, nakita natin gilalas na kaliwanagan. Naghahanap tayo ng kapayapaan, naghahanap tayo ng kagalingan at karamdaman, kalutasan ng ating mga problema. Nung narinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, dala-dala ng propeta ng ating dakilang Diyos, lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, lumuluha. Galak na galak, amen, hallelujah. Natagpuan na natin ang kalutasan ng ating mga problema. Ang kapayapaan, kagalakan. Oh, hallelujah, nag-uumapaw sa ating puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Iyon pala ang paraan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan mo, maminamahal sa ating bayan, sa ating bansa. Krusada, kaliwat kanan ang ginawa ng Jesus Miracle Crusade. Tinanim ang pag-ibig, ang salita ng ating mahal na Panginoon sa bawat tao, sa bawat Pilipino. Amen? Amin na mahal. Ano nangyari? Tumutubo. Hanggang ngayon, amin na mahal. Tumutubo sa kanilang mga puso yung naitanim ng ating kagalang-galang na mahal pastor ng mga salita ng buhay. Punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang daming nakinabang, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga po, mami na mahal, Deuteronomy 26:18, amin na mahal, ating po mabasa, Deuteronomy chapter 26, verse 18. The book of Deuteronomy chapter 26, verse 18. And the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments. Praise the Lord. Hallelujah. Ito tubo sa Deuteronomio 26, talatang 18. At inihayag ka ng Panginoon sa araw na ito na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari. Gaya na ipinangako niya sa iyo upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos. Amen. Yan, mga minamahal. To make the high above all nations in praise, sa kapurihan, sa pangalan, mga minamahal, sa karangalan. Tayo naging ilaw sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ano yung ilaw na yan? Signs, wonders, and miracles. Yun ang kagilagilalas na kaliwagan ng ating mahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. Praise the Lord. Tayo po may namahal ay nakasunod sa kalooban, mataas na pamantayan ng ating mahal na Romans chapter 12, verses 1 and 2. Amin na mahal. Kaya nalulugod na lubos ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 12, verses 1 and 2.
Ating basahin mga minamahal, holiness inside and out. Yung iba sabihin nila, ang holiness namin sa pangloob lang. How about yung panlabas? Hindi ka banal. Yung panlabas na anyon mo, ang mag-express ng iyong kabanalan sa loob. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinasabi mong banal ka, ang iyong kalooban dapat mag-manifest sa outside appearance mo. Amen. Mga minamahal, hindi mo pwedeng sabing banal ka sa loob pagkatapos sa labas mo ng anyo mo, wala kang kabanalan. Pruweba yan, ebidensya na hindi din banal yung loob mo. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya no wonder, marami mga naman nagsasabi, kami na nasa katotohanan din kami. May kabanalan kami, yung nga lang sa loob. How about sa labas? Walang kabanalan. Ibig sabihin, makikita na kaagad na hindi banal yung loob mo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. No wonder, walang signs, wonders, and miracles. Amen? Kapag binaril, tatablang ka talaga ng bala. Without peace and holiness, no man can see the Lord. Kailangan mayroon kang kabanalan, pangloob at panglabas na nyo, magkasabayan. Amen. Praise the Lord. Upang malugod ang ating dakilang Diyos. At magmanifest sa iyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, i-rapture ka pa. Amen. Praise the Lord. Amin na mahal. Kompleto ito. Ang salita ng ating mahal na Panginoon at tinuro ng ating beloved noble parents in the Lord from Genesis up to Revelation, kompleto. Hindi mo pwedeng pili-piliin lang yan. Bakit pinipili? Amin na mahal, sapat walang kapangyarihan. Iniiwasan ang mga ibang mga salita. Bakit? Hindi may sagawa dahil wala sa katotohanan. Sapagkat ang salita ng ating mahal na Panginoon, kapag ikay nasa katotohanan, may kapangyarihan ka na masunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kakasihan ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kapag wala kang kapangyarihan, ay iiwasan mo talaga, ay hindi yan. Kabanalan, hindi yan. Hindi natin kaya yan. Pag-aayuno, hindi natin kaya yan. Amen? Pinipili. Nandoon nga yung kapangyarihan Katapos iiwasan mo. Oh, no wonder. Kaya kung gusto niyo ng kapangyarihan, dito kayo sa Jesus Miracle Crusade. Nandito lahat ang kapangyarihan. Galing sa ating mabait na Diyos. Ating basahin mga minamahal. Kindly po. The book of Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga Roma Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa iyo, alang-alang sa kahambagan ng Diyos, na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Alawat kayo magsiayon sa sansalibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamag-igitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, Right. upang Amen. mapatunayan ninyo kung alin ang bumabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, pinakamataas na antas ng kabanalan, pananampalataya, pag-ibig sa ating mahal na pagsunod sa kanyang banal kalooban. Kaya naman po nag-manifest, greater works! John chapter 14 verse 12, imagine, mula dito sa Pilipinas, sa Luneta, we can wipe out communism throughout the world. Hindi natin alam. Naglakbay pala ang salita ng propeta ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. At nagbunga. Bagsak ang komunismo sa Russia. Purihin USSR. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ay very exciting pala maging tunay na anak ng Diyos. A member of the true church of the living God. Amin na mahal. Wala ka palang pagkatalo.
Anong gawin mo? Ay, maglingkod talaga buong kainitan sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Nag-uumapaw! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, glory to God. Greater works. Imagine from here, naglakbay ang salita ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Umabot doon sa mga bansang very powerful na mga bansa yan. Amin na mahal, nire-rebuke lang pala yan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! We celebrate our church anniversary, 47th church anniversary. Amin na mahal. Hanggat na dito ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Yoyo ko lang po yan. Tatapakan lang po ng mga tunay mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah. Tayo po ang itataas ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga bansa upang makita nila ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Makita nila ang ilaw ng ating mahal na Panginoon upang silang lahat ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you so much, Lord Jesus. Habang tayo pumaawit, mga minamahal, hallelujah. Akin na pong binibigay ang buong panahon sa ating beloved brother here, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Paghihirap ka o pagsubok ang Sa ating mga iniibig ng mga baguhan, sa'yo. pumarito po kayo sa harapan. Sabat ang sabi ng Biblia, ngayong araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap. O sa ating beloved webcast viewers, tanggapin yung formal ating pinakamamahal na pagsaguis. Habang ating inawit na mapuling awit ito, gawin natin panalangin. Upang hindi magpatulog ang tawag ba niya'y di walang halaga na walang dumating na mga pagpapal. Hallelujah, hallelujah. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ng ang mabuting balita ay bayan sa bulan? Ikaw ay iniwan, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Paghihirap ba o pagsubok ang mahalaga sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi na magpatuloy? Yes, Jesus. Ang tawag pa niya'y iwalang halaga na walang dumarating na mga pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Natalikod ka ba Hallelujah, hallelujah. sa Kaniyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay bayan sa bayan? Ikaw ay inilang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya
dakilang bagay na sa'yo iniyatan. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang kapanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyatan. Pinili ng Panginoon Hallelujah, hallelujah, hallelujah. upang maglingkod We love you so much, dear Jesus. You're worthy to be praised. habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyatan. Mga minamahal, kung ating iisipin ng mga panahon na wala tayo pa sa gawaang ito, nang hindi pa tayo pinipilit tinatawag ng ating mahal na Panginoon sa gawaang ito, bulay-bulayin mo at isipin mo, kapatid, kung anong kalagayan ng dating buhay natin. Ang ilan sa ating patungo sa kapahamakan, pagpat na maraming karamdaman, walang patutunguhan, mahinibig ko, may magpapatiwakal sa mga problema, mahinibig ko. Sumansang araw ng ating mapakinggan ang puro ibanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng ating ng propeta. Lahat tayo ngayon na tumalima, na sumunod sa salita ng Diyos. Tayo na pinili, tinawag ng para panahon. Nagkamit tayo ngayon, ng aming pagkapala, mahinibig ko. Nakamda natin kagalingan ng karamdaman, pagbabago natin buhay, nagawin ng kapayapaan sa puso't isipan. At ngayon, nagpagpala ba ng buhay na malagang. Hallelujah! Patuloy natin mapurihan ating pinakaman ng panahon. Isa tayo sa mga pinili, tinawag ng Diyos. Hallelujah! Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya Salamat sa pagtawag mo sa amin, sa mga pinili mo sa amin, mga panahon. Amin na ikaw ay hinirang. Thank you so much, Lord God. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatan. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon Napakarami tao sa mundo. Isa tayo sa pinitinawag ng Diyos. Tayo ngayon sa inyong pag-aari. Pag-aari ng hindi bago ng kaawaan ng Diyos. Asa na ba? Nagdagdag na walang panahon. Pinagaman tayo sa inyong pastor. Totoong pastor ang ibang lahat. Walang pag-aari. Sa tayo sa pag-aari. Lahat tayo pinagbahan ng Diyos. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya We love you, dear Jesus. We love you, dear tinawag Kanya Higa ka ng Panginoon. upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatan. Ang dakilang bagay na sa'yo
ilang bagay na sa'yo iniyakan. Amen. Praise the Lord. God so glad you minister. God bless you. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sa ating mga iniibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved webcast viewers, napakinggan po natin ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami ng tao sa mundo mo inibig ko, isa kayo sa mga pinilit tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang inyong pangalagaan po yung pagkakatawag sa inyo, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po yung gaganapin nyo sa oras nito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos na buhay. Nasabi ng banal na kasulatan, pananampalataya, isang bagay na hindi mo nakikita, sinampalatayanan mo, doon nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya ay sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga po ng pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi ng Biblia, ay nakuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po ang mga pinagpalang buhay na po ito kanina, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umuspong ang malit na palataya sa inyong puso, yan po magagamit nyo sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung makadiyos sa pagsisisi. Lahat ng tao, sabi ng Biblia, ay nagkasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. Wala isang matwid, wala. So paano tayo magiging matwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan na tayo po magsisi ng taos puso. Pag tayo po nagsisi, huwag na po natin balikan yung dati nating ginagawa. Pagsisisi na kompletong pagtalikod sa buhay makasanlibutan. Yan po ang gagawin natin. At upang magawa mo ng tuluyan yan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlo. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi sa banal na kasulatan, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulanin kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan na yun doon lahat, manibig ko, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At hindi natatapos po yun na may inibig ko, kinakailangan ang inyong pagkapatuloy, pananatili, paglakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. At yung pang-apat na po ang magbibigay nito, ang ating mahal na Panginoon. Babaptisuhan kayo ng Banal Espiritu, nasabi sa Banal Kasulatan, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. So paano kayong magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang Diyos sa buhay? Kinakailangan ang inyong pong pagpapatuloy, pananatili, isagawa ang kalooban ng Diyos, pahalaga nyo yung pagkapili, pagkatawag sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguham, pakitaas po niyo mga dalawang kamay. Maging sa ating beloved webcast viewers, pakipikit po niyo mga mata at mula sa inyong puso, gayahin niyo po ang aking panalangin na sasambitin kasama ang taus-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po kayo magsisit. Patuloy po tayo sa mga kamay at tayo po kami po manalangin sa inyo.
Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa Panginoon dalangin aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, Wilder Almeida, and the Prophet of God, sa aming mga iniibig na mga kakabayan nandito ngayon, mga sa aming beloved webcast viewers na tumanggap sa iyo sa also, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin ang maging ang kanilang mahal sa buhay. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang isasagawa pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwi na hindi po tinanggap yung baptismo sa tubig. Yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat kung kayo uwi na hindi po nagpabaptismo, ibig sabihin ayaw nyo mapatawad ng Diyos ang inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo magkakaroon kayo ng kapayapaan sa isipan. So bahit sa pag-uwi nyo po mamaya, tanggapin yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, isang tiyak na bagay. Pag-uwi nyo, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kagalakan, kagalingan yung karamdaman, mga inibig ko. At patuloy kayong maglingkod sa ating mga Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na po ang magbibigay nito. Babaptismo kayo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, akin na po binibigay ang pagkataon sa ating po beloved ordained preacher, Louis Angeles. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Hill. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga pangailangan at itaas po natin ang ating kaliwang kamay as point of contact. Yung ating mga kanang kamay, ipapatong po natin sa ating mga ulo. Palagi po nating isipin nating beloved Abol Evangelist Wilder Almeida, the end-time prophet of our loving God. Nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin po natin, i-cast out ang lahat mga uri ng karamdaman, mga problema at kahirapan, mga hadlang sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Tayo po muna ay sama-samang manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpaalam ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayat sa pagkakalis sa kabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagalang mga pastor, end-time prophet, Lord God, na itong mga nakasama namin mabaguhang tumanggap sa iyo. Sama-sama kaming dumulog sa to ng biyaya, lubos nagpapakumbaba, Lord God. Kabagan mo kami patawarin sa lahat-lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkasal, pagsalangsang sibal, kaobal, sa aming kahinaming siyang napagbibigyan. Patawarin mo yung mga anak, labis po kami nagsisimula pa noon. At dalangin po namin, ihanda mo kami sa iyong dakilang pagbabalik, mahal pa noon. At patuloy po namin sinasamoy ng kin, patuloy na mahabang buhay at kalusugan. Kalubos sa aming ginagala, mga pastor, end-time prophet, Lord God. At patuloy po ibus masaganang pagpapala sa mga beloved children sa paglalakbay. Bawat hipuin na kalakamay sa amang lugar, dakol bus mong pagpalain, mahal pa noon. Maging ministeryong inatang mo sa balik at aming ginagala, mga pastor, mahal pa noon kabalik at mga beloved children, bus mong pagpalain ka sa kapanin. Sa raway pangkalwagdan mo sa tono ng biyaya at abutin mo aming pangailangan. Pauwi mong bawat isa may galak at tugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Banggitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, blindness, cancer, any kind of viruses cast out from us completely right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, words, and clutches of the devil cast out. Be bound into hell and be there forever, complete healing and deliverance right now in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, mga minamahal, taas po ang ating mga kamay at at top of our voices, tayo po ay sisigaw ng 3 beses na Hallelujah, praise the Lord, sabay talon. Gawin natin itong may pananampalataya para masamang espiritong pinalayas natin kailanman hindi na babalik pa sa atin. Tapos ang mga kamay, sabihin natin ng sabay-sabay, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord God, for thy sweet, sweet, holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin beloved Hesus Kristo, tayo po magpatuloy ating beloved Lord.